Alam niyo po bang aktibo si Satanas kapag nag-devotion tayo, kapag tayo po ay nagbasa ng Biblia? Aktibo po siya. It's not that I am Satan conscious. Of course not. I am just a keen observer of what he is doing. Yung aso tumatawag din. I'm just a keen observer for what he was doing, what he's still doing in us, mga believers. Talagang naniniwala ko tayo ang target niya eh. Target niya tayo eh. Dahil sa totoo lang po, yang si Satanas, talunan na yan. Talagang gagawin niya po ang lahat para tayo po ay ma-distract. Yun ang kanyang pangarap sa atin. Ma-distract tayo sa nabasa natin, ma-distract tayo sa mga pangako na claim natin dahil sa kabutihan ng Panginoon. Yan ang kanyang puso. Gusto niya tayong i-distract sa lahat ng bagay dahil yan po ang kanyang mithiin, ang labanan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Pero hindi po natin yan papayagan. Hindi natin yan papayagan. May gusto akong sabihin sa iyo, if you are a believer of the Lord, nasa iyo ang susi. Ang susi dito ay, sasabihin ng iba, pananampalataya. Yes, tama po yon. Pero ang susi pong isa rito, isa lang po siya. Alam nyo kung ano yun? Maging conscious tayo na si Jesus ay nasa atin. Uulitin ko. Tingnan niyo yung salamin ko. Uulitin ko po. Maging conscious tayo nawa that Jesus lives in us. Panalo ka na pag ganun. Walang ni konti man na kapangyarihan ni Satanas ang mananaig sa iyo. Wala siyang gawa na parang lulusot or something. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay naihayag na pong lahat sa Biblia. Lahat po yan, from Old Testament to New Testament. Although sa New Covenant, mas makikita po natin yung kanyang pag-ibig kasi nga po isinugo niya yung anak niya para sa atin. Bakit ko po nasasabi lahat ng ito? Bakit ganito po ang tono ko ngayong umagang ito? Sapagkat very personal po kasi, pero hindi ko na po sasabihin kung ano po yung talagang nangyayari. Pero kanina lang po, siguro wala pang isang oras, Satan is trying to destroy me again, yung mind ko, yung thinking ko. Tinatakot na naman niya ako. May mga ginagawa na naman siyang tricks. Pero sabi ko, Satanas, hindi ka mananalo eh. Talunan ka na, Satanas. Ako. Alam mo, Satanas, lumayos ka. Hindi kita kailangan ako. Wala kang karapatan na i-destroy ako. Dahil yung si Satanas na yan, talunan na pong talaga. Okay? At dapat alam nating si Satanas ay talunan na. Kasi pag hindi mo nga namang alam na talunan na yung si Satanas, ang mangyayari, parang meron pa siyang chance na manalo sa'yo. Actually, wala po siyang chance na manalo sa'yo. Dahil si Satanas po ay nilampaso na ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po bang nanginginig si Satanas nang nakapako si Jesus sa krus? Ilang oras siyang pinako ron? 9:00 hanggang 3:00? Nanginginig po siya. Alam niyo po bang pre-prevent ni Satan yung krus? Kumbaga, ayaw niyang matuloy si Jesus sa krus. Kasi tignan niyo, may mga instansya sa buhay ni Lord na gusto ni Satanas nung binubuhat niya yung cross, mamatay na siya doon sa daan. Pero hindi. Di ba? Natuloy si Jesus doon sa Kalbaryo, ipinako siya kasi yung pong katubusan ng kasalanan natin. Yung mabubo yung kanyang dugo. Kaya nanginginig po si Satan. Talunan na po ang demonyo. Kaya kung meron kayong mga pinagdaraanan sa buhay, may mga takot kayo. Meron akong sasabihin mamaya sa inyo, magpaka-bold tayo sa Diyos. Anong bold? Maghuhubad ako sa harap ng Diyos? Oo, maghubad ka sa harap ng Diyos. Ihubad mo lahat sa Kanya ang mga takot mo. Ihubad mo sa Kanya lahat ang mga iniisip mo. I-claim mo yung karapatan mo sa Diyos dahil sa ginawa ni Hesukristo sa iyo. O ganito yon. Halimbawa, may hinihiling ka sa Diyos. Meron kang
request. Ganito ang panalangin natin ngayon. Our prayer right now in the New Covenant is not a requesting one. We don't request to God, but we are claiming. Ganito, Lord, dahil namatay ang anak mo sa krus ng Kalbaryo, ibibigay mo sa akin ang aking kahilingan. Alam mo naman yung mga kahilingan na maganda, di ba? Alam mo rin yung mga kahilingan na pangit. Di ba? Kung pangit, alam mong mali, hindi bibigay ng Diyos. Pero kung maganda naman sa ikabubuti naman niya, bakit naman niya ipagkakait yan sa'yo? May nakalagay nga po sa Romans chapter 8, verse 32, siya na hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Pa-question yon. Hindi nga niya pinagkait si Jesu Kristo. What makes you think na yung iyong hinihiling ay hindi niya pagkakaloob? Claim it. Claim your request. Ang laki ng tiyang ko, tingnan nyo. Claim your request to God in the name of the Lord Jesus Christ. Because si Jesus, lahat po yan. Tama po yung mentor ko, yung alam niyo, dami ko naging mentor. Hindi po ko kumikilala, isa lang mentor ko. Marami po ko naging mentor. I even call mentors yung mga taong nagbigay sa akin ng lesson. Hindi ako yung tipong, spiritual mentor ko. May spiritual mentor ako. Yung spiritual mentor ko, pinagmamalaki ko yan dahil yan, matalino. Engineer po siya by profession. Maganda po siya magsalita. Oo. Although hindi ko siya kasundo sa lahat ng mga ibang doktrina, pero naging mentor ko po siya dito. Dito po sa sinabi niya. Ito yung sinabi niya sa akin na talagang tumatak po sa akin. Ano yon? Sabi niya gano'n sa akin. Lahat ng mga bagay na ginagawa mo outside kay Kristo, walang kwenta. Ulitin ko. All things that you are doing outside Christ, all worth for nothing. All of that are nothing. Walang katuturan, walang kwenta. Kaya doon ko natutunan na, lahat ng gagawin ko, ikukumit ko sa Panginoon. Iinom ako ng Coke, kakain ako ng bibingka, kakain ako ng kung ano man. Lord Jesus, samahan mo ko. Yan. Commit everything to Jesus, to His finished work on the cross. Dahil yung tunay na blessing natin, hindi po alam niyo yung material blessing? Kaya, blessing bang material na blessing? Of course. It's a blessing. Pero yung sasabihin mong, yan ang basihan mo para tawagin kang blessed? Of course not. True blessing comes from Christ. So, pag born again ka, pag Kristiyano ka, you are blessed. Regardless kung ano man yung kalagayan mo sa buhay ngayon, kung ang buhay mo ngayon ay ganyan, papagandahin ng Panginoon yan. There will come a time gaganda ang buhay mo. Dahil ang Panginoon, siya po ang magpapaganda at magpapabonggacious ng buhay mo. Okay. Hindi rin ako nakikipagdebate. Hindi rin ako ang tawag dito? Diskurso. Yung tungkol sa religion, tungkol sa Bible. Actually, may mga comments po rito na, mali ang aral mo. Kanina umaga mali raw aral ko. Yung nagsabing mali ang aral ko, mag-subscribe po kayo dito, mag-aralan tayo. Hindi ako kasi ang maliwanag po ang nasa Bible, ang mga ngaral ng Diyos hindi pala away. Hindi rin ako nagtataas ng boses. Hindi. Mahal ko kayong lahat. Sige, ibulin niyo ako, i-bash ninyo ako, okay lang. Okay? Pero wag niyo ibabash yung gospel ni Christ kasi yun po ang power ni Lord para tayo ay ligtas. Magmahal na lang tayo. Huwag na bulihan na. Walang katuturan yung bulihan na yan. Namatay si Jesus para sa atin. Mahalin natin ang kapwa din natin. Diba? Ang mga ngaral ng Diyos hindi po pala away. Okay? Yan po isa sa natutunan ko sa mentor namin. Hindi rin nagdidebate yun. Basta lang siya. Cool kanya. Pag nai-stress yun, natutuwa ako, pupunta ng state, pupunta ng Amerika. Si pastor na wala. Mentor ko yan nagpunta ng Amerika, 3 weeks siya. Na-stress pala, then bumalik siya rito. Tapos na-stress siya uli, pumunta naman ng London. Sinasama nga niya ako, sabi ko, hindi pa na-renew yung visa ko. Next time na lang po ako. Mga ganon, alam niyo ang Panginoon, talagang super duper nagble-bless po sa atin. So, ang TikTok po, 10 minutes lang ito. So, magandang umaga. Fearless time.